Hello! Good afternoon po! Kumusta po kayong lahat and welcome to my YouTube channel, Noilo TV. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos and of course po sa mga nag-subscribe. Today naman, ang video ko is about naman ng aking renewal ng aming business permit and finally, nakuha ko na po ito last January 20. So, yun po. Finally, nakuha ko na po ito. And malaki po yung nabayaran ko for the whole year. Hindi ko na po babanggitin. Basta malaki po siya. That's gonna be confidential. So, after nito kasi dati, after ng business permit mo, ang deadline na naman natin every month of January is ang annual registration po ng BIR na 500 pesos. So, effective January 22, 2024 ay wala na po tayo. Hindi na po mandatory na mag-file po tayo ng annual registration. However, kailangan nating magbayad monthly, ng quarterly po ng ating other percentage tax. Kasi itong mayor's permit ay tawag nito ay local tax lang siya. So, nire-renew natin ito every January. So, yung basis nito is yung magkano yung gross sales mo previous year. Like ngayon is 2023. So, yun po yung basis ng pag-compute nito. Plus other local taxes or local payment natin like mga sanitary, mga ganyan. Yung mga Bureau of Fire, ganyan. Mga sedula, ganyan. So, yun po yung part ng completion or requirements para makuha po natin yung business permit natin na as renewal or kung magkuha man tayo ng new, so doon po yun sa local taxes natin. Bali yung after na makakuha tayo ng business permit ay dapat mayroon pa din tayong annual registration na 500 sa BIR. So bayaran natin yan, and after nyan mayroon na naman tayong bayaran na dalawang taxes from BIR. So ito po yung income tax at saka itong business tax. So, pag sinasabi nating income tax, yung kita natin and binabayaran natin yan quarterly. At the same time, mayroon din tayong yung annual income tax return natin. And yung business tax naman, mayroon po tayong dalawang uri. Ito po yung VAT at saka ito po yung other percentage tax. So, since tayo naman ay nasa sari-sari store or sa grocery store, so kung ang sales natin ay hindi naman umabot ng 3 million or 3 million below ay under po tayo ng other percentage tax. So, mayroong mga specialty ng mga other percentage tax pero sa section 116 po tayo na under. So, 3% po yan ng gross sales natin. But, nagbalik lang po siya last July 1 na nagiging 3% kasi June 30 backward ay after nung pandemic or during the pandemic ay nagiging 1% po yan due to create law. So, bumalik na naman ng 3% effective July 1. So, 3% of our gross sales, yun po yung babayaran natin quarterly. So, aside po niyan, magbabayad din tayo ng quarterly ng ating income tax return. So, at the end of the year, magbabayad naman tayo ng annual income tax return and mag-due po yan ngayong April 15, 2024. Ang babayaran po natin yan ay ang whole year of 2023. So, yun po yung mga obligations natin sa BIR aside po nitong ating business permit. So, may sticker ito, nilagay ko na doon sa plate. Meaning, i-attach mo siya doon para po pag may mag-tax mapping ay makikita nila na renew na yung ating business permit. So, marami po tayong babayarang mga taxes pero sige lang po kasi ganun naman po talaga pag magninegosyo tayo. At least naman po nakatulong po tayo sa government. So, once again, sabihin ko na wala na po tayong may nakamenos po sa ating gastusin. Ito po yung annual registration sa BIR na 500 pesos. So, mayroon pa tayong mga other obligations na kailangan gawin sa BIR. Yun po yung mga books of accounts na dapat nating lagyan ng entry para basis po dun sa gagawin natin pagre-report ng ating percentage tax. So, kung yung malaki naman yung store mo at umabot na po tayo ng sobra na 3 million na gross sales, ay under na po tayo sa VAT. So, 12% VAT po yung babayaran natin every
quarter. So, ganun po ang ang kaibahan. So, pag hindi pa po tayo nakaabot ng, of course, hindi pa tayo nakaabot ng 3 million. So, ang babayaran natin ay 3% of our gross sales po as other percentage tax po natin. So, yun lang po ang aking update. Thank you and God bless.